dahil doon. Nanlamig din bigla ang kamay ko. Anong epekto ang meron ka, Raymond? Bakit ganito mag-react ang katawan ko? He kissed my hair. Napalunok ako, tinawakan ng kamay niya na nasa harapan ng tiyan ko. Matutulog na ako, inaantok pa ako eh. Sabi ko kahit di naman ako inaantok. Nawala ang antok ko nang dahil sa kanya. Hindi ko tuloy alam kung makakatulog pa ako. Please, tabi tayo? Aniya sabay siksik sa leeg ko na ikinawang ng aking labi. Raymond, nananaginip ka yata. Ako si Nika, hindi si Zara. Wala siyang imig. Mas sumiksik lang siya sa leeg ko. Hinahalikan pa ang parte ng doon kaya tiningon ko siya. Namumungay ang kanyang mga mata. Mukhang doon na siya sa leeg ko matutulog. Hayaan ko na lang siya. Inahaplos ko ang kamay niya. Raymond? Tawag ko dahil naramdaman kong kinagat niya na mahina ang leeg ko. I want to kiss your neck. Bulong niya kaya tipid ako napangiti. May kung ano sa aking tiyan. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko ngayon dahil sa simpleng ginagawa niya. Ang lakas ng epekto niya sa akin. Matulog ka lang, lasing ka lang. Ramdam kong umuso siya dahil tumama yon sa leeg ko. Napangiti ako, lalo't sinandal ang ulo ko sa may bandang leeg niya. Hinaplos ko rin ang kanyang pisngi habang nakaupo na rin to sa kanyang kandungan ng patalikod. I closed my eyes and feel his warmth. Sana panghabang buhay na lang kaming ganito. Sana hindi na matapos pa ang gabing to. Good morning, Iha. Unang bumungad sa akin ang ina ni Raymond. Umiti ako kay tita at bumati. Good morning din po. Kaagad siyang lumapit sa akin. Hinalikan ang aking pisngi. How's your morning, Iha? Tanong niya. Okay lang po, tita. Ang sa inyo po? Tanong ko at saka kami sabay na nag-stretching. Maaga pa naman. Samahan mo muna ako mag-jogging sa labas. Anyaya niya kaya tumango ako. Sige po, mag-aayos lang po ako. Paalam ko at saka ako tumakbo papunta sa kwarto ko. Tulog pa rin si Raymond pagdating ko sa loob. Ngumiti ako at lumapit sa kanya. I kissed his forehead. Inayos ko rin ang sarili ko at muling bumaba. You know what, Iha? I like you for my son. Ikaw talagang babaeng gusto ko para sa anak ko. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Kung gusto rin po sana ako ng anak ninyo ay walang problema. Kaso may ibang mahal po ang anak ninyo. Gusto kong sabihin yon pero nanahimik na lamang ako. Alam kong mahal mo ang anak ko pero sana wag mong masyado ibigay ang pagmamahal mo sa kanya. Magtira ka rin para sa sarili mo. Wika niya. Tumigil kami sa isang parke. Umupo kami sa may bench at nagpunas ng pawis. Alam kong di maayos ang pakikitungo ng anak ko sa'yo at akong humihingi ng paumanhin sa'yo, Iha. Dagdag niya pa. Wala po yun. Hindi ninyo po kailangan humingi ng paumanhin. At saka po, ako nagpumilit sa kasal. Sagot ko at saka napahinga ng malalim. Bilang babae kasi, Iha, mas maganda kung ang taong pakakasalan mo ay mahal ka at mahal mo. Bigla naman akong natauhan sa sinabi niya. Kung hindi ko kaya pinilit na ipakasal kaming dalawa, sila kaya ni Zara ang ikakasal? Sila kayang dalawa ang masaya? Pero naiintindihan kita. Pinigilan mo ang kasal pero wala talaga. Salamat at tinulungan mo kami. Napalingon ako kay tita nung hawakan niyang kamay ko. Malungkot ang inosente niyang mukha. Inawakan ko rin ang kamay ni tita at tipid ng umiti sa kanya. Gagampanan ko na lang po ang pagiging asawa ko kay Raymond kahit nasasaktan po ako. Maiba tayo, Iha. Hiwalay na ba sila ng girlfriend niya? Umiling ako dahilan para marahan siyang mapabuntong hininga. Huwag yun na lang po sanang sabihin kay tito. Ayoko pong mas lumaki ang lamat sa pagitan ng mag-ama. Agap ko. You don't deserve my son, Iha. Mahinang sabi. Mapapagod lang po ako sa anak ninyo. Ako na po mismong bibitaw. You don't deserve my son. Mahinang sabi. She tapped my shoulder. Huwag masyadong sobra, Iha. Aniya kaya tumango ako at gumiti. Umikot pa kaming dalawa sa parke. Sa isang karinderya na rin kami kumain ni tita. Lugaw lang naman ang kinain namin. Nakatatlo nga lang ako. Hindi naman porke may kaya kami, ang pamilya ko, hindi ko na alam ang ibang kainin. Mabuti at alam mo ang pagkain na ito. Mahina akong natawa sa sinabi ni tita. Paborito ko po ito. Lagi po ako nagpapabili kay daddy sa umaga ng lugaw. Nakangiti siyang tumango. Pareho pala tayong dalawa. Napatango-tango siya. Pinagtitinginan pa kami na ibang nasa karinderya pero hindi na naman pinansin ni tita.
Pareho lang kaming mahinang natatawa at gumingiti sa kanila. Sa uulitin po, Ana nagtitinda. Salamat, Nay. Pasasalamat ko. Kinuha ko ng in-order ko para kay na Mommy at kay Raymond. Ngumiti ako kay Inay na nagtitinda. Salamat po sa inyo, Ma'am. Karangalan po sa amin ang kumain ng kagaya ninyong mayaman sa aming maliit na karinderya. Aniya. Naku ho, wala po yun. Lahat po tayo pantay-pantay. Masarap po ang lugaw ninyo. Dito po kami sa umaga mag-aalmusal. Lumayo ako ng kaunti dahil may pinag-uusapan pa sila. Dati pangarap ko lang talaga ang simpleng buhay ko. Yung nakakakain ako araw-araw pagkatapos masaya ako. Yun yung time na muntik na ako magrebelde. Noon kasi immature pa ako. Gusto ko lahat nakukuha ko. Pero isang araw may hindi sila binigay sa akin kaya doon ako unti-unting nagrebelde. Nagtampo kumbaga. May nalaman din ako noon para mas lalo ako magrebelde. Nagalit pa ako kay Daddy pero naiintindihan ko naman na. Oh, saan kayo galing dalawa? Morning, Han? Kinilig akong bigla nang halika ni Tito si Tita sa labi. Nandito pa po ako. Nilakasan ko talaga ang boses ko. Natawa silang dalawa kaya nakisabay na rin ako sa pagtawa. Good morning, Mom, Dad. Napahagat ako labi dahil sa boses niyang bagong gising. Good morning, son. Mukhang inaantok ka pa. Good morning, wife. Napalingon ako sa kanya nang pumulupot ang braso niya sa bewang ko. Kasabay ng paglingon ko, tumama ang labi ko sa labi niya na ikinasawang ng aking bibig. Bakit hindi mo ako ginising? Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. O siya, mukhang kailangan na muna naming mauna. Enjoy! Paalam ni Tita sabay kindat sa akin, kaya pinamulahan ako ng mukha. Umalis sila kaya tinanggal ko na ang braso niya sa bewang ko. Mabutit nagising ka na. Napasarap tulog ko. Katabi ko ba naman ang asawa ko? Ay sus, bolero. Kinilig ako sa sinabi niya pero nawala rin dahil isang boses na pamilyar. Ate! Mabilis siyang yumakap sa bewang ko. Masayang masaya siya. Halata sa ngiti niya sa labi. Kung kanina nakangiti ako at kinikilig pa, biglang nawala na mag-angat ako ng tingin sa kasama niya. Hello, sister-in-law. She smiled at me. Di ko masuklian ang ngiti niya. Napatingin ako sa kamay niyang nakahawak sa braso ng asawa ko. Ang gandang timing naman ang pagdating nila. Good morning, babe. Bati niya kaya't nabaiwas ako ng tingin dahil sa biglaang paghalik niya kay Raymond. Tara, Zielen. Anyaya ko sa kanya. Inawakan ko ang isang kamay niya at hinayaan ang dalawa na maglampungan. I smiled bitterly. Sinong batang yan? Tanong ni Tita. Di ko magawang sumagot. Bigla akong nanlambot. Nawalan ng gana. Nang hina. Hi, what's your name? Tanong niya rito. Zielen po. Sagot ng bata at ngumiti pa na labas ang ngipin. Sinong kasama mo? Tanong muli ni Tita. Si ate po. Magarang sagot sa kanya ni Zielen. Tumango lang si Tita at tumingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi ko kayang magalit o mainis man lamang sa babae nga kasi alam ko sa sarili ko na ako lang naman ang umepal sa kanilang dalawa. Hindi ko rin kayang magalit kay Zara dahil siya naman talaga ang nauna. Nadia? Tawag ni Tita sa akin. Po? Tinitigan lang ako ni Tito pero wala namang sinabi. Napatitig ako saglit sa kawalan bago lumingon kay Zielen na nakangusong nakatingin pala sa akin. I smiled at her. Mas ngumuso lang siya habang may nginunguya. Why are you pouting your lips? I asked. Mas ngumuso na naman siya kaya't napisil ko ang kanyang mga pisngi. Cute. Pinaupo ko siya sa kandungan ko paharap. Ang ganda mo po. Aniya kaya't napangiti na lamang ako. Ilang taon ka na ba? Tinaas niya ang mga daliri niya isa-isa. 5. Mukhang di siya 5 years old. Kung magkaanak kami ni Raymond sa gusto ko, kagaya niyang makulit at cute na bata na palaging umunguson akala mo'y nanghihingi ng kiss. Mahina ako natawa. Na-imagine kong bigla na kapag si Raymond ang gagawa nun. Nasaan ang parents mo? Tanong ko. Sa work po. Tipid na sagot niya. Tumango ako at tiniyaan lang siya sa kandungan ko habang may hawak na tinapay. Nakatitig siya sa akin habang umunguya kaya napapangiti na lamang ako. Hindi na ako magtataka kung kapatid nga siya ni Zara. Pareha silang may maamong mukha. Malambing, mahinahon at makulit kaya siguro nagustuhan at minahal siya ni Raymond dahil sa maamong mukha nito. May ilalaban naman ako kay Zara pero siya ang panalo dahil siya ang mahal. Nakakaingit lang. Bakit ko ba pinagkukumpara ang sarili ko sa kanya?
Ano naman ngayon ko siyang mahal? Nakakaselos, nakakainggit, mandiliit ka na lang sa sarili. Pagkatapos kapatid lang pakilala ni Raymond sa akin sa kanya? Ziren, bakit ka naman kumalong sa atin Nadja mo? Zara asked that made her pout her lips. Hayaan mo na siya, Zara. Ako naglagay sa kanya sa kandungan ko. Sagot ko at ngumiti. Ngumiti rin siya at tumango. Alam mo, balang araw, Nadia, magiging mabuti kang ina. Nawala ang ngiti sa labi ko nang marinig yung sinabi niya. Pinagmamasan ko kay ni Zealand kanina pa. Ang cute ninyong dalawa para masyang anak. Nasa med ako noon. Ang cute kasi nitong kapatid mo. Sagot ko at saka tumingin kay Zealand. Mana sa ate. Mahina ako napatawa. Tumingin ako sa kanilang dalawa at gumiti. Kayo ba ni kuya, kailan niyo ako balak bigyan ng pamangkin? Namula siya at yumuko pa. Seryosong mukha ni Raymond. Mukhang di nagustuhan na sinabi ko. Anong mali sa sinabi ko? Nasa plano namin ni Raymond ang lahat kaso mga bata pa kami. Sagot niya at saka napatawa. Sus, anong bata pa? 23 na kaya tong si kuya. Kaya niya na kayong buhayin na magiging anak ninyo. Pinilit kong itago ang pait sa boses. Dumingon sila sa akin kaya ngumiti ako sa kanilang dalawa. Hindi nga ako nagkakamali. Habang may plano na ako sa aming dalawa, sa bubuuin naming pamilya, nakaplano pala siya sa ibang babae. Good morning po. Magalang niyang pagbati sa magulang ko at sa mga magulang ni Raymond. Tinitigan ng magulang ni Raymond si Zara. Biglang sumeryosong mukha ng daddy ni Raymond. Lumingon naman sa akin ang mommy niya. May kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko alam kung ano yon. You are? Tanong ni tita. Zara po, Raymond's girlfriend. Ngumiti siya na matamis. Pinakita ko kay tita na huwag magpahalata at magsabi na mag-asawa kami ni Raymond. Zara Amado. Ang malalim na boses ni tita. Opo. Utal nitong sagot at namumutla. Mukhang kinabahan dahil biglang napakapit sa braso ni Raymond. Girlfriend, ha? Mulong ni mommy na nasa tabi ko na pala. Hindi ko man lang namalayan. Bigyan ako ng seryosong tingin ni daddy bago sa mama ni Raymond na hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha habang nakatingin sa anak na halatang kinakabahan dahil sa mukha. Maupo na muna kayo, kuya. Lahat sila'y napalingon sa akin kaya ngitian ko sila. Dumilim ang mukha ni tito, ang daddy ni Raymond kaya bigla akong kinabahan. Na-carried away lang din ako sa sinabi kong kuya. Kuya? Biglang may sumulpot. Ang kapatid ni Raymond na babae na si Rinoa. Hi Ate Nadia. Tumakbo siya palapit sa akin kaya tumayo ako at sinalubong siya ng yakap. Kailan ka pa dumating? Malawak ang ngiti niya sa akin. Kahapon lang po ako dumating. Gusto kitang makita kaya pumunta ako kagad dito. Nalaman ko rin nandito si na mommy. Sagot niya. Sa totoo lang, kinakabahan ako ngayon. Baka madulas siya bigla at masabing mag-asawa kami ng kuya niya. Isa siya sa nakakaalam na kasal kami ng kuya niya dahil nandun siya mismo sa secret wedding namin. Hi po, who are you po? She asked Zara. Girlfriend ni Raymond. Si mom ang sumagot. Napakunot ang kanyang noo at tinitigan si Zara bago lumingon sa akin na nagtataka. Kaya ngumiti ako sa kanya pero hindi niya sinuklian. Girlfriend? Akala ko ay... Di niya natapos ang sasabihin nang sumabat na ako. Tara na muna sa kwarto ko, Rinoa. Putol ko sa kanya. She just sighed and nodded. Pagdating sa kwarto, kaagad siyang nagtanong. Inaasahan ko naman na rin. Ate, I don't get it po My brother is cheating on you? Nag-aalala ang kanyang boses. I smiled at her. No, he's not cheating on me. Girlfriend niya yun. Mahal niya. Sagot ko. Lumamlam ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Bakit ka pumapahig na ganon, ate? Ikaw ang asawa ni kuya. Kahit na. Si Zarang nauna at ako lang umepal sa kanila. Binigyan niya ako ng kakaibang tingin. Nilitian ko siya at napahinga siya ng malalim. Ate, bakit hinahayaan mo sila? Si kuya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya dahil natang iiyak na siya. Rinoa is just 15 years old. Galing siyang ibang bansa dahil doon siya nag-aaral. Hey, huwag kang umiyak. Pag-aalo ko. Nasasaktan po ako para sa iyo, ate. Hindi mo po deserve si kuya. Aniya kaya nganitian ko siya at lalo pang niyakap. Napakaiyakin mo. I chuckled. Niyakap niya ako pabalik. Nakasandal siya sa mga bandang dibdib ko. Hinahalikan ko ang ulo niya, tinahaplos ang kanyang buhok. Huwag ka magpahalata, ha?
Kunwari magkapatid tayo. Wala siyang sagot, kaya hindi ko na siya pinilit sumagot. Isang oras din kaming nanatili sa kwarto ko hanggang sa mapagpasyahan naming bumaba na magkahawak ang mga kamay. Kapatid ang turing ko kay Rinoa. May half-sister ako kaso hindi kami gaanong close noon. Anak siya ni mommy sa ibang lalaki pero tanggap naman siya ni daddy. At tinuring na tunay na anak. Mabait siya. Inosente at hindi kagaya kong brat. That's why I don't like her. Ayoko rin siyang maging close. Nasa bahay siya dati kaso umalis na rin dahil sa akin. Immature pa ako noon kaya nagsisisi ako dahil nasanay ako sa kanya at sa presensya niya. Ang hinhin niya, kumilos at gumalaw. Kahit nasagawan ko siya, laitin at ipahiya, ay wala man lang siyang reklamo sa akin. Ni hindi nga ako sinasagot noon. At ang isa pa may kuya ko. Matagal nang nawawala. Si kuya. Baby pa lang nawala na siya. He was kidnapped. At hanggang ngayon hindi tumigil sina mommy at daddy na hanapin siya. I wonder kung anong itsura niya. Mabuti naman at bababa na kayong dalawa. Napakunot noo ako dahil naramdaman ko ang tensyon sa lamesa. Napalingon ako sa babaeng nasa tabi ni mommy. Napaawang ang labi ko. Nadia, baby, don't... Ate! Patakbo ako lumapit sa kanya. Kaagad siyang napatayo at sinalubong ako ng yakap. I can't breathe na sis, she said. Tinignan ko ang kabuuan niya. Namangha ako sa itsura niya ngayon. Mas lalo siyang gumanda at nag-mature tignan. Siya ang sumunod kay kuya na nawawala. 3 years ang tanda niya sa akin. You look matured now. Papuri ko. Napaawang ang labi ko. Di ko inaasahan ang tono ng pananalita niya nung sinabi niya iyon. Pagkamaldita ang pagkakasabi. Wow! Nawala ng inosenteng si Ate Michelle. She just rolled her eyes. I don't like that girl. Aniya at saka pasimpleng tumingin kay Zara na nakayoko. Ha? Why? Kauri mo kaya? Oh no! Hindi ako ino-inosentehan na tao. Putol niya sa sasabihin ko kaya't napatawa ko. Ate, sorry sa nagawa ko. Stop the drama, Nadia. Wala lang sa akin yun. I understand. Muling putol niya sa sasabihin ko kaya niyakap ko na rin siya ulit. Mabuti naman at maayos kayong dalawa. Ani mommy kaya ngumiti kami sa kanya. Of course, mom. I will protect my sisters sa mga nagfi-feeling inosente pero nasa loob naman ang kulo. Sandaling tumahimik dahil sa sinabi ni ate kaya tumawa ako para maagaw ang atensyon nila. Why are you laughing, Nadia? Ang ganda lang ni mommy. Sagot ko at saka ngumiti ng pagkatamis-tamis. Mana ka talaga sa tatay mo, bolero, si mommy. At least nahulog ka sa mga pambobola ko, baby. Si daddy habang nakangisi. Namula si mommy kaya tatawa ko na mahina. Yuck! Sila mommy at daddy naman ang natawa kay Ate Michelle. May boyfriend ka na ba? Oh no, sakit sa ulo yan. Angal niya kaagad dahilan para mapatawa ang daddy ni Raymond. Mukhang wala pa. Ireto mo kaya si Vincent kay ate mo, Nadia? Sandali akong natigilan doon. No way, mom. Angal ko. She just chuckled. Who's Vincent? Tanong ni ate. Don't you dare, ate. Huwag si Vincent. Pigil ko. Sa sobrang inosente at sipag ni Vincent, ayoko mapunta siya kay ate. Hindi naman sa ayaw ko. Hindi ko alam ba't gano'n na lang ako baka-react. Hindi ko siya aagawin sa'yo. Duh! Tutulungan pa kita sa kanya. Sagot niya sabay irap at hawak sa sentido. Akala mo may iniisip. Is it that Vincent Smith? Biglang tanong niya. Do you know him, ate? Nagtatakang tanong ko. Yes, if I'm not mistaken, he is Zion's brother. Yeah, right. Kapatid nga ni Zion's. Who is Zion's? Ako naman ang nagtanong. Bigla siyang namula kaya't napangisi ako. Manliligaw mo, no? Sinamaan niya ako ng tingin. Shut up! Saway niya dahilan para mapatawa ko. May kapatid pala si Vincent? Wala sa sariling tanong ko. Yes. You don't know Smith family? Tanong ni ate. Umiling ako. Hindi. Isa sila sa mga mayamang business tycoon sa buong mundo. Sila ang pumapangalawa. Paliwanag niya. Bigla ako na curious bigla. Kung mayaman pala sila, bakit scholar namin siya? Alam ko ang nasa isip mo. Lumingon ako sa kanya. Anak kasi sa labas ng daddy niya si Vincent. Tanggap siya ng bagong asawa ng daddy niya at mga half-brother at half-sister nito. Kaso ayaw niyang umasa sa mga to. Tumango ako doon. Ginagamit niya lang palang apelidong Smith. Actually, no. Pinalitan lang yun ng daddy niya kasi gusto nitong dalhin ni Vince ang apelido nila.
Bakit alam mong mga yan? Tanong ko na kinapula naman niya. Because of Zion's. He's courting me kaya kung gusto mo si Vincent, tutulungan ka namin. Kumindat siya sa akin na kinapula ko naman. Mali si ate ng pagkakaintindi. I don't like Vincent. Paano kaya kapag nalaman niyang kasal na ako kay Raymond? And speaking of Raymond, I looked at him. Madilim ang mukha habang nakatingin sa akin na siyang kinakaba ko. Patay. Raymond, don't leave a kiss mark. Pigil ko sa kanya pero hindi niya ako pinakinggan. Napasabunot ako sa buhok niya at tinayaan siya. Bigla na lang akong hinila papasok sa room ko kanina. Hinila niya ako papasok kaya ang ending, nakasandal ako ngayon sa likod ng pinto habang nasa harapan ko siya. Nanginig ang hita ko ng labasan dahil sa dalawang daliri niya. He licked his finger. Namula ako sa hiya. Dinilaan niya ang dalawang daliring ipinasok niya sa bukana ko. Don't mention his name again, Nadia. I don't want to hear his name. Mariin niyang saad. Napatango lamang ako. Binuhat niya ako bigla na para bang bagong kasal kami, kaya napakapit ako sa batok niya. Magaan niyang inihiga sa kama. May kung ano sa tiyan ko, para may nagsili para ng mga paru-paro dahil sa simpleng ginawa niya. He kissed my forehead and my nose. Sleep here, he huskily said. Napatango ako kahit na naghihinala ako. Bakit niya ako pinapatulog? Dahil ba ayaw niyang makita ko ang gagawin nila ni Zara? Kumirot ang dibdib ko kaya nang iwas ako ng tingin. He sighed and hugged me. Don't be jealous, okay? Wala akong tugon sa kanya. Sino ba namang hindi magsiselos kung kasama lang ng asawa mo ang totoong babaeng mahal niya? Wife, umalis ka na kung aalis ka. I can handle myself, Raymond. Mahinang sabi ko sa kanya, pero imbes na umalis, niyakap niya ako patagilid. Inangat niya pang ulo ko para maging unan ko ang kanyang braso. He kissed the side of my head before hugging me again. Pinikit ko ang mata ko at tiniyaan akong dalhin ang aking antok. Yes, babe, pababa na ako. Wait me. Tumagilid ako at nagtalukbong. Napahagat ako ng labi para pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Kanina ko pa siya naririnig na may kausap at di ako nagkakamali na si Zara ang kausap niya. Wife? Tawag niya pero hindi ko siya pinansin. Napipikit lang ang mga mata ko at nagkunwaring tulog. Alam kong gising ka. Bulong niya pa. Mabilis akong humarap sa kanya para magtama mga labi namin pero ako rin ang umiwas. Wife, bababa lang. I cut him off. Umalis ka na lang. He just sighed and kissed my forehead before leaving me. Doon na tuluyang bumuhos sa mga luha ko.